Nang tuluyang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga tuntunin sa kapayapaan ay nagtulak sa Finland na isuko ang teritoryo ng Karelia sa Unyong Sobyet. Ito ang naging dahilan upang umalis ang 420,000 Finnish sa kanilang mga tahanan at lumipat sa kabilang panig ng bagong hangganan. Pagkalipas ng 2 taon, sa isang istasyon ng hangganan ng Sobyet, ang dating Finnish komando na si Atami at ang kanyang aso ay sinusubukang pumunta sa Karelia. Matapos ang ilang minutong pagsusuri ng mga gwardya sa kanyang pasaporte, sa wakas ay pinayagan nila siyang dumaan. Kinaumagahan, natagpuan ni Atami ang kanyang lumang bahay kung saan pinatay ang kanyang pamilya noong digmaan. Habang tumitingin siya sa paligid, napaiyak siya sa mga alaalang naiwan sa bawat pader at nakakita ng larawan ng kanyang pamilya. Samantala, sa Siberia, pinalaya ang Soviet Red Army commander na si Igor mula sa kanyang selda. Isang nakatataas na opisyal ang nagkomento sa kasaysayan ng labanan ng koponan ni Igor. Sinunog nila ang buong nayon at brutal na pinatay ang mga sibilyan, kabilang ang pamilya ni Atami. Ito ang naging dahilan upang maghiganti si Atami sa pamamagitan ng pagpatay sa mahigit 300 sundalo ng Red Army at naging isang alamat na kilala bilang immortal. Alam ng hukbo na si Atami ay nasa kanilang bansa, kaya nangako silang babayaran ng malaki si Igor kapag napatay niya siya. Bumalik kay Atami, ginugol niya ang buong araw sa paggiba ng kanyang bahay, kasama na ang kulungan ng aso. Lahat ng kapakipakinabang na kahoy ay ikinarga sa kanyang trap at ang anumang walang kwenta ay sinunog. Pagkatapos, sinimulan ni Atami at ng kanyang mga aso ang kanilang paglalakbay pabalik sa Finland. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, natagpuan ni Atami ang kalsada na hinarang ng isang truck ng hukbo. Habang napilitan siyang huminto, nakita niya ang isa pang truck na papalapit mula sa likuran. Hiningi ng isang sundalo ang kanyang pasaporte at dinala ito sa pangalawang truck kung saan tiningnan ni Igor upang kumpirmahin na ito ang kanyang target. Ipinadala ni Igor ang isa sa kanyang mga tauhan na nagsindi ng bombang Molotov habang ang isa pang sundalo ay bumunot ng kutsilyo. Naghintay si Atami hanggang sa makalapit ang lalaki upang buksan ang pinto at hampasin ito na naging sanhi ng pagsabog ng bomba sa kanyang katawan. Pagkatapos, nagmaneho si Atami paatras upang sagasaan ng sundalong may kutsilyo na nagpalipad sa kanyang katawan sa bintana ng sasakyan ni Igor. Nagpaputok ang isa pang sundalo, kaya nagmaneho si Atami upang agawin ang kanyang armas at hilahin ang lalaki sa bintana habang binabangga ang truck ng hukbo. Madali niyang itinumba ang sundalo at nagmaneho ng mabilis, desperado na makatakas. Tumawag si Igor ng ikatlong truck para sa backup at ang parehong sasakyan ay nagsimulang humabol kay Atami habang sumabog ang Molotov bomb sa likuran nila. Nang magising ang sundalo, muli siyang pinatumba ni Atami at kinuha ang kanyang armas. Wala na itong gaanong natitirang bala, kaya kumuha siya ng bala mula sa bulsa ng sundalo para kargahan ito. Pagkatapos ay muling nagkamalay ang lalaki at pinilit siya ni Atami na kargahan ang kanyang baril bago ito kinuha. Labis na natatakot at nasasaktan ng sundalo, kaya nahulog ang ilan sa mga bala mula sa kanyang mga kamay. Kalaunan, huminto si Atami sa harap ng nawasak na lumang gusali at pinakawalan ng sundalo. Nakaramdam si Igor ng bitag at pinanatili sa sasakyan ang kanyang fog kasama niya. Gayunpaman, agad na lumabas ang mga lalaki sa ikatlong truck at binaril ang sundalo. Dahil dito, mabilis silang nabaril ni Atami sa ulo. Pagkatapos ay binaril niya ang gulong ng sasakyan ni Igor at sinabihan ni Igor ang kanyang kasama na huwag gumalaw. Gayunpaman, gumalaw pa rin ang fog at binaril din siya ni Atami sa ulo. Hindi niya nakilala si Igor, kaya hinayaan niya itong mabuhay at bumalik sa kanyang truck para umalis. Pagkatapos, pinalitan ni Igor ang gulong habang naghihintay sa ilang kasamahan na dumating sakay ng mga motorsiklo. Sabay-sabay silang umalis upang habulin si Atami. Ilang minuto ang lumipas, lumiko si Atami, ngunit sinundan siya ng mga humahabol sa kanya at di nagtagal ay napalibutan nila siya. Sinubukan ni Atami na barilin ng isa sa mga motorista, ngunit hinarangan ng helmet ang lahat ng bala. Gumanti ang fog ng bala at umiwas si Atami kaya't nadaplisan lang ang kanyang pisngi. Gayunpaman, nawalan siya ng kontrol sa truck ng ilang segundo at lumihis sa kalsada. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, nabawi ni Atami ang kontrol sa sasakyan at bumalik sa kalsada kung saan siya ay napalibutan muli. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga kalaban at napansin na biglang may bumagsak na motorsiklo na walang sakay. Lumilitaw na ang lalaki ay nasa ibabaw na ngayon ng truck at naglakad siya sa kahoy upang pumunta sa harap para magpaputok. Narinig siya ni Atami at naiwasan ng mga putok sa tamang oras. Pagkatapos ay pinindot niya ang preno upang mahulog ang lalaki. Habang patuloy na umuusad ang truck, nailigtas ng lalaki ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa grill. Nakahanap siya ng kadenang may kawit at ginamit ito sa pag-atake nang umakyat siya sa unahan. Muling umiwas si Atami at biglang lumiko para tuluyang mahulog ang lalaki sa pagkakataong ito. Ang ibang mga motorista ay nagmaneho sa paligid niya, ngunit sinagasaan siya ni Igor gamit ang kanyang truck. Nang malapit nang magpaputok ang isang motorista, binangga ni Atami ang isang inabandonang kotse. Itinulak ito laban sa motorista na nagdulot ng pagsabog na ikinamatay niya. Tumalon ng isa pang fog sa ibabaw ng truck at nagtungo sa bintana para makapasok. Inatake niya si Atami at iniwang nakasabit sa pinto bago kinuha ang manibela.
Lumapit ang huling motorista para subukang bumaril, ngunit mabilis siyang dinisarmahan ni Atami. Pagkatapos ay kumuha siya ng pampasabog mula sa sinturon ng driver at ipinasok ito sa gulong ng motorsiklo, dahilan para sumabog ito. Sunod, kinuha ni Atami ang kadena mula sa harap ng truck at ipinulupot ito sa leeg ng driver para ihagis siya palabas bago muling kinontrol ang truck. Ngayon ay maaari na niyang paganahin ang kadena na nagsimulang umikot at hilahin ang fog sa hood. Di nagtagal, ang kanyang ulo ay nasa ibabaw na ng grill at ang kadena ay humila ng napakahigpit kaya't napugutan siya ng ulo. Dahil wala nang natitirang mga motorista, lumapit si Igor at naghagis ng Molotov bomb sa kahoy para sunugin ito. Sa galit, ini-activate ni Atami ang bomba sa katawan ng napugutan ng ulo at inihagis ito sa kabilang sasakyan, kaya kinailangan ni Igor na tumalon palabas bago ito sumabog. Habang nagmamaneho si Atami sa kakahuyan para patayin ang apoy, tumawag si Igor para sa backup. Ilang sandali pa, pinahinto ni Atami ang truck para asikasuhin ang natitirang apoy. Matapos bigyan ng tubig ang aso, ibinuhos niya ang natitira sa sobrang init na makina. Nang hawakan niya ang sugat sa kanyang pisngi, nagawa niyang alisin ang bala. Sa sandaling iyon, 2 eroplano ang nagsimulang lumipad sa ibabaw ni Atami. Agad niyang kinuha ang kanyang aso at bumalik sa truck para umalis. Nang magpaputok ang mga eroplano, umalis si Atami sa kalsada para maiwasan ang pag-atake. Pagkatapos ay nagmaneho siya papunta sa isang abandonadong kamalig at naghintay ng ilang minuto. Pinaputukan din ng mga eroplano ang kamalig, ngunit bahagi lamang ng bubong ang nabasag. Pagkatapos, lumipad ng mataas sa himpapawid ang mga eroplano bago mabilis na bumaba upang bombahin ang kamalig. Mabilis na nagmaneho si Atami, iniwasan ng mga pagsabog sa tamang oras. Natakpan ng likod ng truck ng malalaking piraso ng kahoy mula sa kamalig na humarang sa mga bala nang muling magpaputok ang mga eroplano. Maya-maya, dumaan siya sa kagubatan at ang isa sa mga eroplano ay lumipad ng mababa sa gilid nito upang sundan siya habang patuloy itong nagpapaputok. Biglang pinindot ni Atami ang preno, ngunit hindi nakahinto ang eroplano sa tamang oras, kaya nabali ang isa sa mga pakpak nito sa truck. Dahil dito, bumagsak at sumabog ang eroplano. Naghintay si Atami ng ilang segundo pa, ngunit wala na siyang narinig na ingay, kaya nagmaneho siya sa ibabaw ng mga debris upang umalis. Sa gilid ng kagubatan, muling tumingin si Atami sa langit at nagulat na wala siyang nakita. Nagpatuloy ang paglalakbay at maya-maya ay nagmaneho na siya malapit sa bangin kung saan muling lumitaw ang isa pang eroplano. Nagpaputok ang piloto nang hindi gaanong nag-iisip at mabilis na naubusan ng bala, kaya tinilabas niya ang kanyang sarili at hinayaan ang eroplano na lumipad patungo sa truck. Pinaputukan ni Atami ang mga tali na nakahawak sa kanyang kahoy at ilang tabla ang dumulas sa harap ng sasakyan na lumikha ng rampa. Dumulas ang eroplano dito, lumipad sa ibabaw ng truck at bumagsak malapit doon at sumabog. Nang lumapag ang piloto, pinaputukan niya si Atami ngunit hindi tumama ang bawat bala at kalaunan ay naubusan ng bala. Hinabol siya ni Atami, ngunit natigilan nang makita niyang ngumiti ang piloto. Lumilitaw na may paparating na isa pang eroplano, kaya nagmadali si Atami na ibalik ang kahoy sa truck at umalis. Sinimulan ng eroplano ang pagbomba sa lugar na ikinamatay ng piloto. Dahil sa mga pagsabog, itinulak ang truck palabas ng bangin at nahulog sa tubig. Mabuti na lang at may hangin na nagbigay daan kay Atami at sa aso na huminga, ngunit mabilis na napupuno ang cabin. Binuksan ni Atami ang pinto at pinakawalan ng aso para makalangoy ito papunta sa ibabaw. Pagkatapos, lumangoy siya papunta sa likod ng truck para pakawalan ng lahat ng kahoy. Lumutang ang larawan ng kanyang pamilya at tinitigan ito ni Atami hanggang sa mawalan siya ng malay. Di nagtagal, muling lumitaw ang katawan ni Atami kasama ang piraso ng kahoy. Lumangoy ang aso papunta sa kanya at ginising siya. Ilang sandali pa, 2 sundalo ang naghahalugog sa lugar sakay ng isang bangka. Ipinaalam nila kay Igor na natagpuan nila ang truck, ngunit hindi ang bangkay o ang kahoy. Samantala, gumawa si Atami ng balse gamit ang kahoy, kaya ligtas silang nakarating ng aso sa baybayin. Ang lugar na ito ay puno ng mga bangkay at mga debris mula sa digmaan at pinalad si Atami na makahanap ng isang inabandonang tangke na may maraming pampasabog. Sa isang istasyon sa hangganan ng Sobyet, naghihintay si Igor kasama ang isang grupo ng mga sundalo. Di nagtagal, dumating ang tangke, dala ang lahat ng kahoy at nagbubuga ng napakaitim na usok. Matapos sindihan ng isang fuse, nagsimulang magmaneho si Atami patungo sa hangganan at nagpaputok ang mga sundalo, ngunit walang nagawa ang kanilang mga bala laban sa tangke. Pagkatapos, uminom si Atami ng gasolina at ibinugay ito sa makina gamit ang hose na nagpabilis sa pagdalaw ng tangke. Nang malapit na itong bumangga sa hangganan, ini-activate ng fuse ang mga pampasabog, dahilan para lumipad ang tangke sa ibabaw ng harang at lumapag sa kabilang panig. Nahulog ang kahoy, nawalan ng ilang piraso ang tangke at malubhang nasugatan si Atami. Ang presensya ng aso ay nakatulong sa kanya na manatiling may malay at alam ni Atami na malapit na siyang mahuli, kaya kinagat niya ang hawakan ng kutsilyo upang sirain ang kahoy hanggang sa ang talim na lamang ang matira. Pagkatapos, ipinadala ni Atami ang aso sa kakahuyan upang iligtas ito at lumabas ng tangke.
Naghanda si Igor na barilin siya, gayunpaman, dumating ang kanyang mga nakatataas at ipinahayag na kailangan nila siya ng buhay. Kinaladkad ng dismayadong Igor si Atami sa kanyang binti at sinipa siya sa ulo upang patulugin. Maya-maya, si Atami ay pinahihirapan sa loob ng tren patungong Siberia ng isang sundalo na patuloy na hinahampas siya gamit ang cable na nakakabit pa rin sa power box. Nang sa wakas ay umalis ang tren, pinaalis ni Igor ang sundalo at nagkwento kay Atami. Ipinaliwanag niya na wala siyang naaalala sa kanyang mga biktima maliban sa isang batang lalaki na tumayo laban sa kanya gamit lamang ang isang kutsilyo upang subukang protektahan ang kanyang ina at kapatid. Nanginginig ang buong katawan ni Atami sa kalungkutan at galit nang mapagtanto niya na ito ang kanyang pamilya. Isiniwalat ni Igor na pinagpirapiraso niya sila gamit ang bakal na pala at ipinakain sa mga asong gala. Sinabi rin niya na si Atami ay isang kasumpa-sumpang tao at hindi isang alamat na magwawakas sa Siberia. Pagkaalis ni Igor, sumigaw si Atami sa galit. Dahil nagising muli ang pagkauhaw sa paghihiganti, ibinaliktad niya ang kanyang katawan upang mailagay ang mga paa sa kisame at humila gamit ang buong lakas hanggang sa makalaya siya. Narinig ng mga sundalo sa labas ang ingay at nagbato-batopik upang magpasya kung sino ang papasok sa loob upang suriin. Pagkatapos ay kinuha ni Atami ang talim mula kanina na nakatago sa loob ng isang sugat sa kanyang binti. Nang pumasok ang isang sundalo, nagkunwaring walang malay si Atami. Nag-alala ang isa pang sundalo dahil walang ibang nangyayari kundi katahimikan sa loob ng ilang segundo, ngunit biglang nakarinig ng putok ng baril at isang sigaw. Pagkatapos ay may kumatok sa pinto, kaya binuksan ng sundalo ang bintana ng speakeasy at nakita ang mukha ng kanyang kasamahan. Tinanong niya kung maayos ang lahat at tumango ang kanyang kasamahan. Binuksan ng sundalo ang pinto at natuklasan na hinati ni Atami ang kanyang kasamahan sa dalawa upang gamitin siyang puppet. Sa sobrang takot ng lalaki ay tumalon siya mula sa tren. Binitawan ni Atami ang baril na ninakaw niya at pinunasan ng kanyang buhok na may dugo, umuungol sa galit. Sa pangunahing bagon, ang mga matataas na opisyal ay may masarap na hapunan. Hiningi ni Igor ang bayad sa kanya upang makaalis na, ngunit pinilit nila siyang maghintay at tamasahin ang kanilang tagumpay. Samantala, nakarating na si Atami sa bagon sa pamamagitan ng kanyang kahoy at kumuha ng pickaxe bago pumasok sa sumunod na bagon. Isang grupo ng mga kabataang sundalo ang natutulog, kaya maingat siyang pumuslit sa paligid upang hindi sila magising. Lumabas ang isang sundalo upang umihi at pumasok si Atami sa isa pang bagon sa tamang oras. Dito, nakita niya ang mas maraming natutulog na lalaki at isa na pabalik mula sa kanyang pahinga. Agad na inihagis ni Atami ang pickaxe sa kanyang bibig upang patayin siya at nang lumingon siya, natuklasan niya ang isa pang lalaki na gising. Agad niyang itinaas ang kama upang hindi ito marinig at sinaksak siya ng maraming beses hanggang sa mamatay. Bigla, niyanig ang tren at nalaglag ng natutulog na sundalo ang bote na nabasag sa sahig. Walang nagising, ngunit kinailangan ni Atami na tapakan ng mga piraso habang tinitiis ang sakit. Ang tumutulong dugo mula sa kama ay gumising sa sundalo sa ilalim, kaya humiga si Atami sa sahig at gumulong sa ilalim ng isa pang kama. Hindi matiis ang sakit ng mga bubog ng bote, ngunit nagawa niyang manahimik kahit na aksidenteng na-activate ng kanyang kamay ang isang mousetrap. Sa sandaling iyon, nawasak ang kama kung saan naroon ang patay na sundalo at bumagsak ang katawan nito sa ibabaw ng kasama niya, kaya napaungol siya sa sakit at nagising ang lahat. Tumakbo si Atami papunta sa labasan at kinuha ang kanyang pickaxe na ginamit niya sa kabilang panig para ilak ang pinto. Ang sumunod na sasakyan ay puno ng mga gwardya na naka-duty, kaya umakyat si Atami dito at naglakad sa bubong. Sa kasamaang palad, natamaan siya ng tubo mula sa tore ng tubig at nahulog ang kanyang katawan mula sa bubong papunta sa sasakyan na kinaroroonan ng mga bantay. Inihanda ng lahat ng kalalakihan ng kanilang mga armas, kaya ginamit ni Atami ang tubo bilang panangga at ang mga tumatalbog na bala ay nakapatay ng 2 sundalo. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanilang mga armas at binarilang ilan pang mga bantay na lumikha ng isang tumpok ng mga katawan na nagprotekta sa kanya mula sa iba pang mga kalalakihan. Nanatili siyang nakatago hanggang sa maubos ng mga bantay ang lahat ng kanilang mga bala. Pagkatapos ay bigla siyang lumabas at binaril silang lahat hanggang sa mamatay. Nang marinig ang lahat ng kaguluhan, umalis si Igor sa mesa upang mag-imbestiga. Nakita niya ang barilan sa kabilang bagon at nagpas siyang pakawalan ito dahil hindi naman siya binayaran. Lumabas si Atami at pinanood ang paglayo ng tren kasama si Igor, ngunit napagtanto rin niya na ang bagay sa tabi niya ay isang missile. Samantala, bumalik si Igor sa mesa at biglang hiniwa ang leeg ng isang opisyal. Pagkatapos ay bumunot siya ng baril at binaril ang lahat maliban sa amo. Sa wakas ay inialok ng takot na lalaki ang isang maleta na may pera at ngumiti si Igor para lang barilin din siya. Hinahalugog na ngayon ng mga nagising na sundalo ang mga bagon at natagpuan ang massacre na iniwan ni Atami. Pagdating nila sa labas, nag-activate ang missile at tinupok nito ang marami sa kanila. Nakasakay si Atami kasama ang missile na agad na tumama sa pangunahing tren at nagpalipad sa kanya patungo sa pinto. Agad na sinugod ni Atami si Igor at nagsimula ang mabangis na labanan. Ginamit ng mga lalaki ang anumang bagay na abot kamay nila tulad ng mga bote, kasangkapan at maging ang mga kurtina.
Matapos magpalitan ng maraming suntok, nagawa ni Igor na talunin si Atami at iniwan siya sa ilalim ng mesa habang sinubukan niyang umalis dala ang pera. Gayunpaman, bumalik si Atami para sa higit pa at napadpad sila sa kusina. Itinulak ni Igor ang ulo ni Atami sa lababo para subukang lunurin siya at sinimulan nilang saksakin ng bawat isa gamit ang tinidor. Pagkatapos ng ilang suntok pa, inihagis ni Igor si Atami sa sahig at sinimulang hampasin siya ng kagamitan. Pagkatapos ay kumuha siya ng pala at muling hinampas para lumipad palabas. Nang lumapag si Atami sa plataporma ng missile, tinanong ni Igor ang kanyang mga huling salita. Iniluwa ni Atami ang isang bolt na kinuha niya mula sa base ng missile at tinapakan ng preno habang ang missile ay lumipad papunta sa tren. Binutas nito ang bungo ni Igor bago sumabog ng malakas. Sa hangganan ng Finland, nakarinig ang dalawang sundalo ng kakaibang mga ingay. Bigla, dumating si Atami sakay ng isang kariton na puno ng kahoy. Ipinakita niya sa kanila ang nasunog na pasaporte at pinayagan siyang dumaan. Maya-maya, gumagawa si Atami ng bahay sa kakahuyan nang biglang tumahol ang kanyang aso. Isang grupo ng mga estranghero ang lumapit sa kanila at naghanda si Atami na lumaban, ngunit narito sila para tumulong. Napaiyak na lamang si Atami habang tinatanggap niya ang kanilang kabaitan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.